Sama lang malabot. Kita kay Lilo sa iyang. Kayo kay Ilongga sa iyo mo. Ari sa itong alin niya, si Eloy Bugris, Miss Chinky Avilino. Maay. Si Radyoman Novic, kag si Boss Idol, Radyoman Regan, mayong aga. Mayong aga, dira sa mga gwapo. Radio man, sorry Novs, paos ko ha. Si Boss Idol and Novi Guazo, my friend, mayong aga sa bilog nga listeners of Action Radio. Good morning from Dubai. Janay ka. RMN, hindi niya Ay, sorry. RMN. Pag-ulang ko kasi bugtaw, sorry, Gidnog. RMN, Iloilo. Yes, mga 4:30 na sa inyo, Jinx, no? Oo, for 30 diri. Nagbugtaw gid ko para sa imo. Kani, Dubai UAE, kay originally, tani gabi, storya ta. Mga 6:30, galing sila mo 2:30 a.m. sa inyo, di ko budlay. Kaya, Oo. saka kita. So, 4:30 a.m. subong, dira. Dubai Yes. UAE ka. Yes. Okay, kaya mo ka sila way kamangunos Dubai, parang nago kamanguno. Ab- Kaya matuli sa Dubai si Eloy Bugris. Uy, bilat yung iloy. Diin man ko bimanago. Biman. Kani man, kani. I've been here for 21 years. Kani, no? Anyway, Eloy Bugris, no? Na balita ka, nga ginapausisa kasubong sa NBI, siling sa Presidential Communications Office, bilang isa sa mga nagpalakta sining fake news nga napatay kag may maluba nga balatian si Presidente Bongbong Marcos. Anong imo nga maampal sini? Well, that is actually very inferior, but I am not shocked nga amo ni ginhimo nila sa akon kay kadamo naman sang mga tao nga they're trying to silence. So, but I did not expect that it's going to go to this level. Nga kinahanglan gid ang mga taga Malacañang makagto sa DOJ tapos i-broadcast. And I know for a fact that they're doing this in order to try to intimidate me. And I don't know kung duwa to kabilog pagit nga mga influencers. Well, I think siguro no sa amo sini nga linya sang what you call this, being a person with opinion, nagakuan bala gina nervous breakdown ni siguro ang aton nga administrasyon tungod nga hindi sila gusto nga pagwaon nga may ara sang lapses kag sigid man niya ang ila administrasyon. Well, this is my opinion as a citizen. And siguro somehow I could speak on behalf of the solid Duterte supporters tungod nga ti madamo man sa nagapalo kag nagapati sa akon mo. So it simply means I am annoyed and at the same time na-realize ko nga, ay, grabe, galian na ang ako nga impact. No, kay from Bardagulan sa mga personal nga level, ka mga lokal nga level, do sa kuha na ko pala national level na ako. So, I'm shocked, and no, I'm not shocked, but I am disappointed and frustrated nga ang parihas ko nga ordinaryo nga citizen sa Pilipinas, imbestigahan sang NBI kag sang mga lawlaw ni, nga mga taga-Philippine Communication whatever office. Pero ang 18 ganito ka ma-range nga nagpasibangod sila nga nagdulong sang mali-malita nga bilyones, why nilaging pa-imbestigahan? Tapos ikaw nga ordinaryo para sa imo, gin-mobilize ang machinery sa Office of the President para nga usisaon. Correct. Pero, Jinx, diin nagali ng info mo nga napatay si Presidente Marcos kag may serious siya kabalatian and specifically colon cancer. Yeah. Okay, so, balaan mo madamo ako sang nagpa-join sa akon, sang nasari-sari nga mga GC, sang mga tao nga mga very important sa Pilipinas. Since the day, I made it a point na ang suporta ko kay VP Sara Gid. So, I've been attacked sa mga iban nga upos sang iban nga grupo. So, may ara ako sang isa ka, may GC ako, nga hindi lang na ako ma-divulge, no? Because we do not really divulge our sources. Pero I am on good authority talaga. Nga ining mga tao ni hindi sila mga basta-basta nga mga tambay lang o kung mga chismusa. Lakalabanan sini sa ila, may ara man sang posisyon sa gobyerno, kagang pinaka-grabe gid nga naghatag sa amon sang info was actually some doctors in St. Luke's. Kaya ako no, so ay mo na kuya naga-release ang ending na statement not unless nga may ara gid ako sang kumbaga smoking gun bala nga ginakaptan. So nag-leak ini siya ang ilang conversations
sang mga doktor Okay. sa St. Luke's. And it happened to land on our laps. So, dito sa ilang nga conversations, nagambal na wala na nga. The exact, verbatimly, the exact word nga hambal sang several doctors nga dito, gin-close ang bilog nga floor something. Tapos, kay tungod nga nag-flatline daw, ang first was, nag-50-50 siya. Tapos, the alleged news was daw na overdose something. Wala ginambal kung ano. And it came to our knowledge nga kapag VVIP ang isa ka pasyente, wala gid man na nila ginalista. Wala siya sa list of patients. So dira na nagalin. And after a while, Wala na nagaling. dira nagalin, oo. After a while, ara na nag-abot na kay Maharlika, nag-abot na sa mga dalagko nga mga much longer personality vlogging about politicians, ang balita nga na. So, nag-gather ako sa informations, kagang iniman nga team nga ginatawag nila nga Secret Society, which I am also a part of that team. And then, may ginpadala nga medical report, nga as in paperworks talaga, I don't know kung inabala authenticated yun, but then, it was actually confirmed by several doctors man, nga may amugi man nga record, nga may masakit siya nga diverticulitis and then may colon. So, I actually have a copy of that. Sang amusin nga papel. So, ay na sinagwa sang out of... Gin-flash mo na eh. Oo. Gin-flash mo na sa screen mo one time, di ba? Yes, gin-flash ko na. Pero may isa pa gid nga papel nga kung ipakita na siya namon, dumabalaan kung sinugid. Ang nag-provide sina. So in other words, nga hindi niya imagination mo nagubra. May ara sang nag-feed sa group chat, kag believable. Yes, no? exactly. May source ka, of course, hindi mo man na sila mapanugid, kiti kuan man na sila. Hindi pwede. May confidentiality. Correct. Amo na nga pagwa mo sa vlog mo. Pero right now, the rest is history. Kita tas Marcos, jumping jack and all. It appears ti buhi sa subong. Are you personally convinced nga buhi siya? Ikaw ya, in your level, convinced ka nga buhi siya? No, I'm not actually. It is, no, I'm never convinced. Kay kadugay nga panahon, especially sa Holy Week, nga damo may nagapangita, wala sila nagasabat. The thing about our government now is they do not give a comprehensive overview about the medical stability of the president, which is actually our rights as Filipino citizens to know what is really the real score. And funny enough, ang mga ginapagawa nila nga mga videos, mga questionable, kay kadamo sa mga experts sa technology. Well, myself is not really an expert, but kadamo sa mga experts and even international people nga nagambal nga mga videos niya are AI. And then, may mga ara pagid sa mga nagasugid man sa amon, nga nagaululubra sa mga IBM, sa mga software nga na. Because this group knows, I'm telling you, mga grabe nga mga tao, nga mga, I cannot even believe myself that I am included in this group chat. No, do ako lang itong pinaka-kutimoy sa ila. So, gambal sila nga, it is so bizarre, nga pag-present nila sa araw ng kagitingan, daw kamatayan na sa nga hindi makalakat. Tapos pag-uulo ba sa din na naman, strong na naman sa nga tambok, sa duduin to anay, bladugagwanay. So personally, hindi gid ka kuya convince. So, para sa imo, patay na sa iya. So, Par- sino ining nagagwa ngayon ay subong? Well, para sa akon, kay tungod sa aton nga teknolohiya, and it's been a rumor as well, or it's been a talk of the town, nga dugay naman na ginaiya si BBM nga kuno tayshi na. So, gapati ako, nga it could be somebody nga gindouble nila. I don't know if you've heard the word multiplicity, nga before ang mga tao, nga mga dumalagko nga ni, in order to protect the real person, may ara sila sa mga double body nga ginatawag. Para sa akon, wala na gid sa'yo nag-exist. Okay. So, gapati ka nga tong report nga nakuha mo sa group chat nga tong naka-join ka, kag tong mga medical records nga to, plus ining mga gaguluha, subog ka pakilala nga sa si Bongbong Marcos, hindi ini ang presidente nga ginelekta. Yes, amo na ang akon nga pag-analyze according sa mga balita kag sa mga taho nga mga dumalagko kag mga tawo nga naga-attest gid bala nga well this is the reality. Okay. Taron ara kada sa GWA dako sa after this investigation
pailan kanila kaso. Siling mo gani, panglagas ni sila sa tanan nga kritiko. Halimbawa, di pailan kanila kaso, do you think malabot ka sa Office of the President considering sa imo subong nga location and status sa United Arab Emirates? Well, I don't know. I don't think so. I don't think so. Kay, first of all, hambal man sa ako ng mga lawyers, nga wala ko na kuya sa jurisdiction. Wala ako sa jurisdiction sa Pilipinas. And if we are talking about, well, somebody has been insinuating that they want to deport me. Well, i-deport ko because of what? Because of my opinions? I-deport ko because of my personal analysis? I-deport ko because of my personal outlook kung ano kaklatabo sa administrasyon? If that's the case, nga, dukod sa akong political views, maging threat ina sa kabuhi ko, di ma-file ko asylum Kung namusin na, mapares ko kay Harry Roque. Are you at liberty to disclose ano ang imo status subong residency status sa UAE? Oh, yeah. I've been a resident for a long time. Ang among nga residency, oh yes, for a long time. Under ako sa visa sa akong nga bana, which is a Canadian. So, pwede man ako sa akong... Ang husband mo si Daddy Bugs. Si Daddy Bugs. Isa ka lang tawag ta sa imo. Si Daddy Bugs ni Canadian Yes. Pero resident siya sa UAE? Yes. UAE? So, duha ka mo? Duha kami. Okay. Correct. Married ka mo? Married? Yes. So, husband and wife ka mo? Okay. Correct. Iloy, sa imo nga mga audience and followers kagabi naglili ko sa imo nga live. Sobra sa skill ang nagalantaw very popular kagid. Siguro ang mga Ilonggo na balaan mo gid kun sinong ginbardagulan mo di sa aton sa Iloilo. Anong imo mensahe sa ila in relation sa news kag sa imo expose sa kamatayon ni BBM? Again? What is my? Anong imo mensahe sa ila, sa imo nga followers and sa imo nga mga audience nga naga-follow sa imo sa relation sa kamatayon, sa news nga napatay si BBM? Message mo sa mga followers mo? Well, message ko sa ila is, sila mismo man though I have a really hardcore influence sa mga followers ko, and they truly believe what I say. This is the thing about, being an influencer or vlogger. Kay ini nga mga tao nga nagasupport man sa kay VP Sara, ang ila nga devotion bala sa mga tao nga naga-lift up kay VP Sara, 100% talaga. So mensahe ko man sa ila, magbinuligay kami to really get the real score. Magpanilag man sila. Kaya kita nga mga tao, kisa nagkakasala man kita mo. Though may ara gid ako sang strong nga conviction, nga ginainto lang kita sang administrasyon, kag ginahimo tang mga do adictos. Ako mismo, ginahambal ko sa ila nga, manilag-nilag kamo. Let us be more vigilant and well-informed. If you've received any credible information, kung anong iyang nga sitwasyon, let me know. Para ma-share natin, kaya what is the use of me being an influencer? Kung may platform ako, kung hindi ko pagsiwalat, ang mga bagay nga nabalaan ko, bilat sing Iloy, mamangkot pa ko niya sa Philippine Communication Officer, pwede ko niyang balon. Wala ko gani labot sinyo, kay mga butigon ka mo. Hindi ka mo gani ka ako sa ko o galingon nyo kung anong tutuod nga balatian. Sa presidente nyo nga daw tibihon, nga gasuka, dugo, nga daw asthmatic. Tapos malisensya ko sa inyo how I'm supposed to deliver my sentiments. Ito karong ginahilabtan ko ni isang kalbo ni nga gago-gago ni nga si Ramirez. Kay tungod ginambal ko nga damo sa kabet. Kag damo sa sang bastardo. So personal ko ni isang mga gago nga mga gagmay sang kwan. Gagmay sang mga churorot. Suya sila sa akong kapit. Kalma, anay, kaya nagbuylo ka naman. May deal pa talaga doon. Ay, sorry. Kalma, anay, kalma. Basta gani mamula na si Jinky ang bilimara na. Hindi na mabubukan. Kalma, anay, kayo mga classmate mo ka pa mati. Isip mo, subong, kalma. Sige, anyway, mo na, no? Pero on the other hand, may followers ka, no? In fact, masangkad ka tama. Pero may critics ka man. Oh, yeah. Critics mo. Sa mga critics ko nga mga asta, subong wala pagid ka move on. Wala pag kagwanta. Sa nga ko nga pagkasikat, barato mo lang da ang blade sa Pilipinas, bakal ka mo kaglaslaso nyo ang mga pulso nyo. Labi na gid ni sa pungas ang taga-Bacolod ni, ang malaway ni nga pugita nga albino, do mapatay gid sa, ang ila bala nga ginaubra bala, ginapost lang mga picture ko bala nga grabe ang ila nga mga
karikatsur ginapalaw ay ko, ari wala filter ah. Wala filter, excuse me. So, Sino ang between sa duha kay daw duha ang actually damo sila pero duha gid ang pinaka menu of the day mo perme. Si Jamak no, kag si Pangga no? Si Punga. Langga, no? Si Punga. Sino sa duha? Kung ibutang mo sa duha, sino gid ang pinaka mainit ang dugo mo silang duha? well, before, inisip ko nga, tungod nga mahisaon sa nga malaway nga dako pusog-pusugan nga albino nga baog. Pero past na to ya, before pa na, she does not even exist really in social media. Before naga-irritate, di ko sang itsura ni sang gaga. Pero subong do mas nagapangibabaw nga ako nga ay ahay. Wala lagi may glantaw, sa tag 200 na lang. Ang gabi na ginabukalan, gid sang dugo kung malaway ni nga dagul. Hindi nga si Jam Magno nga butigon kag ambisyosa. Kahit yung ginatira niya, si VP Sara mo. Tapos, ang mga pakuno-kuno lang ang mga moral, pero kirida mo lang sa gali kag ang bata, yaw wala tatay. So, mas ini siya subong, ang ginabukalan sang akon dugo, gid. Si Jam Magno. Okay. Anyway, napitan na sa ako ni Pamangkot kay di siyempre nabilog sila sa critics mo, no? Pero may iban nga nagambal nga may mga pending cases ikaw. I do not know about the authenticity sang iban nga nagwa. Nga may warrant of arrest ka somewhere sa, I think, Cavite, or kundiin man to. Then, may mga issue nga about scam and all those stuffs, no? Ano ang mahambal? Nga, siling nila, this might be used as a basis. Ngayon, may pa-extradite ikaw sa Philippine government. Okay. So, first of all, ang magambal ko extradition, may ara man siya sang limitations to a certain cases. As what I've known and was advised, ang mga gina-extradite nila may ara sang fugitive, nagpalagyo ikaw habang ikaw wanted sa Pilipinas, convicted ikaw sang isa ka crime, wala ka nadakpan, tapos nakapalagyo ka, or nag-commit ikaw sang isa ka heinous crime, which is nag-murder ikaw, nag-robbery hold up ikaw, or crime to humanity. I have not done any of this. And ang ginahambal nila nga may ara ako sa mga warrant of the arrest, I've never seen the authenticity as of until now, since 2023, nga gin-allege ina nila sa akon. It is very hard for me to decipher kung nga may amo ako sina nga mga balita when I haven't been home since 2007, I think. 2007, 2008. Tapos may kaso kuno nga gin-file sa akon 2023. So, kung amo man gid na ang ila nga himuon as per daka-aka, hindi man pwede nga malantaw lang ko sila kag ano ang himuon nila nga pagdunot-dunot sa akon. Siyempre, I am not going to go down without a fight. You know? Yeah. And there are so many things, nodes, diri nga pwede maubra sa diri nga lugar to protect my safety. May ara kami diri sang mga law. I know the loopholes nga pwede ako diri magpa-travel ban, nga hindi ako pwede maglupad. So, lain man ang, ang layida, ang protection nila sa ila citizens or residents, grabe man. Grabe so, gid. you're telling them right now, no, sa Presidential Communications Office, hindi amo nakapos magkuha kay Iloy Bugris. Correct. Dira sa Dubai. Correct. Exactly. Exactly. Last question, Jinx. Ang imong bago lang gani, bisan nga may deal kita nga duha. Hops, on air ni. Wala na isang si Pergamay, filter gamay sa mga words. Pero kisa ka lusot-lusot gid, no? Kaya dili do nandan mo na. Damo kasang natandog nga mga tawo. In other words, damo interesado mag-file sa imo. Or iban ganin ba si nag-file na cyber libel. Why ka mahadlok? Wala. The way you talk, the way you expose things, why ka madlok? Why gid? Why gid nagalatay sa akon ugat nga mahadlok ako because I know nga ang ginahambal na akong katotohanan, they just couldn't handle the truth. Karon parehasin na. May ginambalan ako nga mga politiko nga mga gagmay ang nila nga mga atubangan. Tikilan lang nila pakita sa korte nga sala ko nga dag ko ila atubangan. Kilala nila ipakita kung tuod o kung hindi ginambal ko because the first thing that could, slander, the only thing that you could defend is the truth. So kung ginapangambalan ko na yung mga gago nga mga satanista, mga Lucifer, kag mga gagmay, por inches nga tubangan, ipakita nyo sa korte, why gi ko yung nobs na hadlok. Kay hindi man ina ang ginambal na kung himo-himo nga istorya. Okay. Yeah. Finally, ang imo message sa mga taga-Iloilo,
I'm sure reading yung pamilya mo. Kasi siyempre message mo iti ang nagaposi sa sinisubong Office of the President. May message kabi kay President Bongbong Marcos kag sa parehas mo nga Ilongga, no? Si First Lady Liza Araneta Marcos sa Iloy Bugres. Well, sa mga fans ko dira sa Iloilo, kag sa lahat ng mga Pilipino, kami galantaw sa akong mga Tagalog. Dumatagalog ako slight. Huwag kayo mag-alala sa akin na they think because it's the highlight na Philippine Communication of Philippine Communication Presidential Communications Office Communications Office. nga they're pretty scared kung ano matabo sa akon. Hindi ko nila basta-basta na mabangbang. So do not worry about me. I know how to take care of myself. And also, may ara man sa mga tao sa akong likod nga hindi man ako nila pagpabayaan. Kabalo man ako sa akon nga ginahimo, kabalo ko sang in and out sa akon nga problema. Kabalo ko kung ano lang in a certain extent, to a certain extent nga mahimo nila sa akon. Sa aton nga presidente, to our president and to the first lady, the Filipino people's sentiments, madam and sir, this has been out in the open for a long time, asking you for the truth, organic and authenticated truth about the stability in the health of our president. The only thing that could clear this up is for you to really show what is the deal in Malacanang. Are we still looking at an authentic and organic president? Why don't you set up a forum, or maybe just to satisfy the thirst of Filipino people, invite the opposition side to go with you in a medical hospital. Ipa-MRI mo ang asawa mo, ma'am. Ipakita mo nga clear siya that we have nothing to worry about. Besides, this is our right as Filipino people to know, as per our constitution, para wawala ang akaka at confusions namin kung mahal nyo ang Pilipinas. Pero kung hindi, di mabardagulanay na lang tayo hanggang 2028. Halimbawa, bimbitaron ka ni President Marcos nga, sige, Iloy Bugres, okay nang i-model, ipasugat ka da, puli ka sa Pilipinas, tumangay kita nga duha, interviewon mo ako, parang balang ubuhay ako, tugas ka. Ang balo ko sa, ikaw lang di ka to sa konser kay base, ma-shutokil ko sa Pilipinas. Kasi style niya ka wala. Style niya ko wala? Correct. Hindi ko yan, sir, pagbuhanga, sir, kaya hindi, wala ko yung sabok. Hindi ko ipagbuhanga, ikaw di kagto sa akon. Dire ta ka daw istoryana, itang dugon ta ka di kung tutuod ka. Sige, Jengs, Okay. kag na-appreciate tayo ginatag mo sa amon. Thank you so much, Manong. Interview mo ni sa national media, sa Philippine media, no? Yeah. Damo may ka-invite sa akon, pero wala ko gakuan sa imo lang ko nag-uok. Siyempre, Iloilo ka. Siyempre Sige, Jengs, thank you, Ida. Good morning. Thank you, good morning, bye. Alright, si Iloy Bugres, no? Si Jinky Avellino. Tatak RMN. Kasi mamangkot, kamo nga daw close kay kami nga duha. Ipid-ipid lang